Saldico may red notice na at Madriaga may ilalabas na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na naman kaya to? Matindi itong mga pag-uusapan natin ngayon mga banateros, at welcome back to my YouTube channel. Hindi tayo nakapag-vlog ng ilang araw na ba? Tayo ay nagkaka-labnat. Nagkakaroon ng trangkaso. At alam nyo naman yan, di ba? Ubo tayo ng ubo. Ngayon, inuubo-ubo naman tayo pero hindi naman nag-aano. Hindi katulad nung mga nakaraan na konting salita ko ay inuubo agad. Kailangan lang na sandamakmak na luya. At eto nga, pag-uusapan natin to, grabe to, no? Interpol may red notice na para kay Saldico. Talagang hinahapit si Saldico Talagang magkano kaya binabayad nila? Magkano kaya binabayad nila, no? Talagang hapit na hapit sila kay Saldico. Gusto na nilang mahawakan si Saldico. Gigil na sila. Kasi nang dahil kay Saldico nabansagan si Sandro Marcos na the pork barrel king. Hindi ba pwede queen? Parang mas gugustuhin pa ni Sandro na pork barrel queen Ay kaso si Janet Napoles pero wala. Palitan na ng bago. Siya na yung ano na siya, alagad lang. Alalay lang, alalay. Dito tayo kay Sandro Marcos, the pork barrel queen. Ay princess dapat. Dapat princess, hindi na dapat king. Kaya tumatanggi si Saldico kasi king ang tawag nyo. Kung pork barrel princess, gusto niya yun. Bakit naman kasi pork barrel king Hindi nga naman bagay sa beauty niya yun. Dapat pork barrel princess. Kasi si Janet Napoles yung pork barrel queen, di ba? Si Sandro Marcos ay pork barrel tawag dito pork barrel queen. So yun na nga at mamaya natin pag-uusapan yan dahil may mga re-reactionan tayo dito ng mga iba pang mga balita. Kagaya lamang nito. Ayan tanggalin muna natin si Tatay Digong sa baba para mabasa natin ang kumplito. At dito nga sabi ni Ace Barber, sabi niya, Ace Barber, sinabing palpak ang kampanya ni ex-President Duterte kontra illegal na droga. Hoy, hindi ka ba natatakot sa sarili mo, Ace Barber? Ikaw ang isa sa mga congressman na nagsasalita na sana ma-extend pa ang termino ni Pangulong Duterte dahil napakaganda ng nasimulan niyang kontra-droga. At may ebidensya doon, may video ka na nagsasalita ka ng ganun. Katay tayo dyan sa'yo. Ikaw yung proud na proud noon Ano yan? Suka mo, kain mo ngayon? Anak ng timang naman pork Ace Barbel Barbel tuloy. Ace Barbers Ace Barbers tuming kami sa salamin Alalahanin mo, high-tech na tayo ngayon, upgraded na lahat. May camera na, may social media na. Yung mga sinabi mo noon, naka-record na. Kahit na dumaan pang ilang siglo sa panahon natin, yung video mo, nandun pa rin yun. Ikaw yung isa sa mga congressman na nagsabi na napakaganda ng war on drug ni Pangulong Duterte noon, tapos biglang bumabawi ka ngayon. Tsaka himala nagsasalita ka. Bigla kayong nabubuhay. Bakit kaya? Bakit kaya? Congressman Ace Barber. Congressman ba to? Tapos na ata termino nito Tapos na ba? Hindi ko lang alam. Yung asawa ata yung asawa yung congressman ngayon Anak ng timang naman Ace Barber ang ganda-ganda ng mga sinabi mo noon kay Pangulong Duterte. Sip-sip yarn. Sip-sip yarn. Grabe naman pagkasip-sip mo, Ace. Triple. Ang tindi mo. Biruin mo, laban bawi ka.
Di sa bagay, alam nyo, si Ace Barbers, sa totoo lang, isa to sa mga okay naman to talaga dati ng mga congressman. Pero yun nga, sabi nga ng iba, maganda na rin itong mga nangyari ngayon kasi nahubaran. Nahubaran yung mga politikong nagpapanggap. So ngayon, alam na natin yung mga kulay nila. Kulay puti. Puti pero ang kanilang mga budi ay kulay itim. Oh, yan sila Ace Barbers. Pero may ano to may tawag dito, nakaka-alarma tong ano nila kasi biglang nagagalawan na naman ngayon ng mga congressman. Oo, katulad na lang yan nila Benny Abante, the best pastor in the world. Diba? Si Ace Barbel nagsasalita na, Barbel. Ace Barbers, diba? Nagsasalita na siya. So talagang mga gumagalaw na sila ngayon na nakakagulat lang. Etong lipas na issue na to, nagsalita ka pero sa issue ni Saldico, tikom ang bibig mo. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi, ako yung nagtataka lang hindi naman siguro masama magtanong sa iyo. Una-una, isa ka sa mga public servant or tinatawag na public people. Public people pa. Kaya wag niyo masamahin yung katanungan namin. Pero bakit kaya nag-iingay kayo ngayon? Pero sa issue ni Saldico, wala kayong ime. Doon sa mga pasabog niya, bakit tahimik kayo doon? Kapag nagtataka na kami sa inyo Iba Ace Barbers, ikaw baka ka-sister mo na rin si Paula Ortega Okay? Dito naman tayo. Ayan. Ito malupit. Sino to? Si Saint SB. Sino tong Saint SB? Hindi ko siya kilala pero ang ganda kasi nung sinabi niya rito. Sabi niya, sa 44 walang museum. Pero yung mga addict, rapist at kriminal, meron. Oo nga, no? Yung sa 44 na nag-alay ng kanilang buhay para sa bansang Pilipinas, walang museum. Pero etong mga addict, merong museum. Ang galing. Ang galing. Kakaiba na talaga yung mundo natin ngayon, no? Mundo natin sa Pilipinas lang talaga to. No, biruin mo yung mga addict na namatay sa war on drug ni Tatay Digong. At yung mga ito ay may mga sandamakmak na mga kaso, hindi lang sa droga kundi sa hold up, sa panggagahasa at iba pang mga gawain involved tong mga addict na to. Hindi naman lahat pero halos kadalasan. Kaya nga tinatawag na ugat ng krimen ang droga Kasi kapag nakadroga ka, pwede mo gawin ng lahat. Pwedeng yung mga imposible kayang-kaya mong gawin. Oo nga, no? Ito yung nakakalungkot dyan na dapat yung museum na yan is para lang yan sa mga bayani sa bansa natin. Bakit bayani ba tong mga taong na namatay sa war on drug? Tanong lang naman. Tayo nagtatanong wala naman sigurong masama dun. Hindi naman siguro masamang tanongin yun, diba? So tayo ay nagtatanong lamang. Wala ganun talaga. Sino ba to? Si Saint SB. Ganun talaga wala tayong magagawa diyan. Kung ang mga addict may museum, huwag ka na magtaka na balang araw magkaroon din ng museum ang mga buhaya. Hindi malabong hindi mangyari yan. Nagawan nila ng museum yung mga kawatan sa gobyerno, masasabing kapag nag-extend pa yung termino ni Marcos Jr., baka papagawan niya ng pinsan niya. Baka pagawan niya yung pinsan niya ng museum. The hero of the politics syndicate. Grabe. Okay, dito naman tayo. Eto na, syempre. Ang pambansang tuta. National budget para sa taong 2026. Isa sa pinakamalinis na budget ayon kay Senator Soto.
Senator Soto, tatandaan ho namin yan, ha? Baka katulad ka ni Ace Barbers na sinabi noon tapos nakalimutan na ngayon. Tatandaan po namin yan, ha, na pinakamalinis etong 2026 national budget. Paalala lang po, ha, na 6 trillion ang nakalaan dyan para sa edukasyon. So sa lahat yan, konektado yan sa school supply, lahat po yan nandyan basta tinatawag na edukasyon. Oh, at sana nga, sana maasahan nga talaga namin yan. Pero Tito Sen, kamusta yung kabit mo daw? Ay. Hindi, ako ay nagtatanong lang, Tito Sen. Siyempre, ako ay tigahanga mo. Ako ay tigapagtanggol mo pagdating sa usapang showbiz, sa usapang Tito Vic and Joey, sa usapang prangkisa ng Itbulaga. Pero sa politics, medyo talo-talo muna tayo, ha? Antayin ko, pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na umayos ka na. Ha, Tito Sen? Hanggang ngayon nanghihinayang ako dito kay Tito Sen, no? Senayang niya yung ano. Di sa totoo lang, hanggang ngayon nanghihinayang talaga ako, promise. Kay Tito Soto. Hindi ko din talaga mapagtanto kung bakit nagkaganyan siya. Ay, totoo, bilang isang tigahanga ni Tito Sen, at mahal na mahal ko yan, diba? So, hindi ko alam ba't naging ganyan. Pero dito sa politics, gawa ng sablay siya, hindi natin siya pwedeng ipagtanggol at hindi naman siya karapat-dapat na ipagtanggol. Pero pag-usapang Itbulaga at magkaroon na naman ng issue doon sa prangkisa, syempre susulpot na naman ho tayo doon at pagtatanggol natin sila. Pero dito kasi usapang buong Pilipinas na to eh. No, hindi tayo pwedeng dumepende lang sa porket idol mo siya, pagtatanggol mo. Hindi ho kami, wala ho sa bukabularyo namin ng mga banateros yun. Oo, hindi porket idol namin, pagtatanggol na namin. Marami ho kaming hinahangaan noon na binabanatan na namin ngayon dahil sa Blay. Kagaya na lang po ng mga tulpo. Ako, isa po ako sa number 1 na supporters ng mga tulpo. Sabihin ko ng tulpo natics ako noon. Pero wala talaga, wala. Ang natitira ko na lang na sinusuportahan diyan ay si Sir Ben Tulpo. Pero yung dalawa, yung tatlo, lalong-lalo na yung kupal na matanda, ayoko na. Ayoko na. At syempre, matunog din ng balita na yan sila ang mga lalaban sa darating na 2028 election kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung mananalo. Hindi ko lang alam kung mananalo, ha. Eto si Tito Soto, hindi naman na daw ito tatakbo eh. Ito na yung last term niya, hindi na daw siya tatakbo. Tsaka kung sakali man sigurong tumakbo to, si Tito Soto, good luck na lang. Sa mga pinaggagawa niya ngayon, good luck na lang. Dito naman tayo. Syempre sa eto malupit. Ang hari ng Manila, the kingpin. Siya si tinaguriang hari ng Eto na, ang the Mr. Loverboy. Pero maraming kumakalat ngayon na balita. Totoo ba 'yun? Na itong si John Vic Remulla ay bayot din. Hindi ko lang alam, ha. Ang dami kasing lumalabas na mga post ng iba-ibang mga vlogger na etong si John Vic ay may pagkabayot. Meron din naman na lumalabas na bata or crush ni Ma'am Shitars. May mga nababasa tayong ganyan. Syempre, chismis naman yun. Hindi naman natin basta-basta paniwalaan yun. Chismis nga. So, eto nga yung sabi ni Marcos Jr. sa kanyang isa sa mga garapata niya na si John Vic Remulla. Sabi niya, Marcos Jr., inutusan si John Vic tuldukan ng korupsyon. Anong gagawin ni John Vic sa korupsyon? Anong gagawin ni John Vic sa korupsyon? Tsaka paano tutuldukan ni John Vic yung korupsyon? Ikaw mismo yun. Marcos Jr.,
Ikaw po mismo yun ha. Ikaw mismo ang puno o matatawag kung sa krimen, kung sa krimen, ikaw ang droga, ikaw ang ugat. Ikaw po ang ugat ng korupsyon sa bansang Pilipinas. So kung inuutos mong tuldukan ni John B. Cremulya ang korupsyon, dapat niyang unahin ikaw. 'Di ba? Unahin ka niya dapat. Opo. Ganun dapat unahin ka niya. Ikaw yung pasimuno ng korupsyon eh. Kailangan po ang korupsyon ayon, Kailangan po ang korupsyon. Ano tong kailangan po ang korupsyon? Kailangan po ang korupsyon ayon kay PBBM. Baka na mali lang yung post nito. Ay matapos na at matuldukan sa panahong ito. Ang utos sa amin, walang kaibigan, walang kakampi. Kung sino ang makasalanan, siya ay makukulong. Nako, Martin Romualdez. Martin Romualdez. Kung ako sa'yo, nako po, unahan mo na. Mukhang iba na yung sinasabi ng pinsan mo, mukhang tutuldukan ka na. Kung ako sa'yo, Martin Romualdez, unahan mo na. Ilabas mo na rin, gayahin mo na rin si Saldico. Magkampihan na kayo nila Bunuan ni Saldico at ikaw. Ilaglag mo na yung pinsan mo. Aba, baka sakaling mapatawad ka pa ng mga Pilipino kapag ginawa mo yan. Dito mukhang pati ikaw mukhang hindi nasasantuhin. Patay ka dyan. Para kang gagawing propaganda ng pinsan mo na masabi lang na inaaksyonan ng korupsyon. Ako po. Oo, mukhang yari ka. Pati kayo ni ni yung pamangkin mo. Oo, ewan ko na lang kung totoo ba to. Kung ito ba ay soseryosohin ni Marcos, wala daw kaibigan. Ba't walang nakalagay na kamag-anak? Dapat nakalagay din dyan eh. Walang kaibigan, walang kamag-anak. 'Di ba? Dapat ganun. Kaso walang kamag-anak kayo. Kung hindi pa rin tayo umaasa na mga wala pa rin pag-asa na asikasuhin ni Marcos Jr. yung pinsan niya at anak. Ay nako. So eto. Para mapagtakpan ng nakawan sa kaban ng bayan, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga reklamong isinampa laban sa kanya sa ombudsman na tinatawag niyang phishing expedition at serye ng mga gawa-gawang akusasyon upang magmukhang lehitimo ang investigasyon. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtatakip ng nakawan sa kaban ng bayan. Sa hanggang ngayon ay walang mananagot. Totoo yan. Ito alam nyo, legit tong talagang 101% na totoo tong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ito na naman na isang panibagong phishing expedition at isa na namang panibagong serye na kung saan ay para mapagtakpan kung ano yung issue na kinakaharap ng administrasyon. Na para malihis na naman yung atensyon ng bawat Pilipino at mapunta na naman sa mga Duterte ang focus at atensyon ng mga Pilipino. Kasi nga naman, pag Duterte ang usapan, talagang pinag-uusapan hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Napag-uusapan lang naman si Marcos pag binabalitang adik siya. Di ba totoo naman? Pinag-uusapan si Marcos ng di ba? Diba nababalita si Marcos? Katulad niyan, nabalita si Marcos na adik siya nung sinabi ni Amy Marcos. Totoo naman yun sa kapatid niya nang galing yun, hindi sa atin. Diba? Kaya tawag dito, nababalita nga lang ang administrasyong Marcos mapatungkol sa kaadikan. Ang galing. Grabe, nakakaya yun, mababalita ka dahil adik ka. Ew! Nakakaya yung ganun, punta na presidente ka pa. Ang masama pa dito, buong pamilya nyo pa. Ang galing, family.
Family happy, ano yun? Ever lovely, ba ma? Tama ba? Tama ba? Happy, ever lovely. Ay, naku, bahala nga kayo dyan. O, eto. Inggit na talaga ako kay Inday. Biro nyo, lahat ng nagnanakaw na manananggal pangit sa mga kampo ni Satanas ay nagkakaisa para wasakin siya, pero kanya pa din ang taong bayan. Astig. Totoo to. Oo. Totoo tong sinasabi ni ano. Tsaka ito sa totoo lang, ilang ulit na. Ang dami ng serye, ang dami ng issue na ibinato kay BP Sara, pero hanggang ngayon, matatag pa rin. At yung mga Pilipino, mahal na mahal pa rin siya. Eh di hamak na mas malaki yung trust rating niya kaysa kay Marcos Jr., di ba? So doon pa lang nagpapatunay na kahit anong gawing kaya kaming mga katulad yan yung mga sinasabi ng mga loyalistang tanga, yung mga kakampwet, tsaka mga dilawang tae, ng mga vlogger dyan, yung mga tansudugyot. Tangina, sinasabi nila, mga DD shit, natataranta na kayo. May bagong issue si Sara. Sabi nila dun, Sabi nila sa mga video nila, isip-isip namin Anong natataranta hindi nga ako nag-upload. 'Di ba? Paano natataranta? Alam niyo, hindi big deal sa amin yan, yung katulad yung issue niya, yung issue niyo diyan ngayon, yung nag-file kayo ng kaso sa ombudsman kay Ramil Madriaga na classmate daw, na bagman daw ni BP Sara. Butana, 1981, bata pa si BP Sara, gurang ka na. Tapos naging classmate mo. Anong klaseng imahinasyon yan? Ikaw ba nagpauso ng time travel? Nag-time travel ka ba? So sa amin, mga Duterte supporters, hindi big deal sa amin yan at hindi kami masyadong affected dyan dahil alam namin na etong si Vice President Sara Duterte, mahal ng taong bayan at yung mga issue na yan, hindi yan pinapaniwalaan na ng mga Pilipino. Pang ilang ulit na yan Sabihin na natin na kung sa pelikula, kung sa serye, or isang movie, eto ay season 2 na. Nung season 1, medyo naaalarma ibang Pilipino. Totoo ba to? Parang may mga katanungan, may mga question mark na lumalabas sa ulo nila. Pero ngayon, dead man na. Ngayon, dead man na sa mga Pilipino yan. Ang mga naniniwala na lang dyan, yan yung mga vlogger ng administrasyon, yung mga pinklawan, dilawan, yan sila na lang naniniwala dyan sa mga issue na pinapakalat nila. Pero kami, mga Duterte supporters, pakialam dyan. Siyempre, sasagutin ng mga vlogger rin, ba't mo binablog? Bakit masama ba i-vlog? Ano yan, kaya lang pwede mag-vlog, kami bawal. Tsaka ang patunay dyan, ang pinaka-ebidensya natin, yung trust rating, 'di ba? Yung survey, yung trust rating ng tsaka magkakaliwanagan yan sa 2028. Don't worry mga banateros, mga kabiyaya, yung mga vlogger na pumapanig sa kabila, tandaan nyo na yan. Kasi sa oras sa darating na 2028, yang mga vlogger na yan, maglilipatan yan. Oo. Pustaan tayo, maglilipatan yung mga yan, biglang mag-iiba yung ihip ng hangin ng mga yan. Pero may isang pinakamatinding pasabog na nakaabang sa kanila na hindi muna natin pwede sabihin. Abangan na lang natin sa darating na 2028. At baka hindi pa nga umabot dun Basta may pasabog para sa mga vlogger. Pero sa mga vlogger na alam nyo na yan, nagpapakalat ng fake news, abangan na lang natin yan. Pero ngayon hindi natin pwede muna sabihin kasi mahigpit po yan na pinagbabawal. Nagbigay lang ako ng konting excitement sa ating lahat. Abangan. Okay, dito tayo. Eto na, nabuhay pa yung isa. Nabuhay to, kala ko congressman ba to?
Ito ba yung congressman na talo, nanalo pa? O dito, sabi niya, kailangan nating imbestigahan nito. O, sabi ni Pastor Abante. O, doon sa issue ni Ramil Madriaga na bagman daw di umano ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi naman ni Pastor Benny, the greatest pastor in the world, ang sabi niya ay yung pasabog ni Saldico walang imbestigasyon. Pero ito, ura-urada. By Attorney Rowena Guanzon. At speaking of Attorney Rowena Guanzon, sobrang bait sa personal, promise. Yung nakita nyo sa video, parang hindi mo iisipin na siya yun. Oo. Tsaka in fairness sa 68, kung di baka nagkakamali ako. Baka masabihan ako ni Ma'am Rowena na may Rolex ka ba? Joke lang. Sa 68 years old ni Ma'am Rowena Guanzon, baby face. Ang ganda niya sa personal. Di hamak na mas mukha pa siyang bata kaysa kay Auntie Claire. Totoo, promise. Tsaka ang bait. Hindi siya, akala ko nga nung una masungit to eh. Diba? Masungit, ang hirap kausapin, parang ganun yung tingin ko sa kanya, pero ang bait, sobrang down to earth nitong taong to. Partida kakamping po yan hindi po yan DDS. Para sa kalaman nyo. Nga bakit Benny Abante, bakit hindi mo pinag-uusapan yung pasabog ni Saldico? Bakit ito, bigla kang sumusulpot na imbestigahan? Ikaw utangin na panalo ka na, nanalo ka na eh. Talo ka na, nanalo ka lang eh. Umisip-sip ka na naman Gusto mo na naman maambunan ng 150 million sabi ni sabi ni Congressman Suwaon ba yun? Yung sa radio interview na pag hindi daw sila pumirma na impeachment kay BP Sara, wala daw silang matatanggap na pondo. Ayon sa kanya yan. Yan yun na si Benny Abante. Ito kay Sir Benny Abante, may nalalaman din tayo dito eh. Pero soon, malalaman, mo rin yan na makakamit mo din ang iyong papremyo. Eto malupit. Pangulong Marcos, planong payamanin pa ang bansa sa mga natitirang taon sa kanyang termino. Inom muna tayong tubig, medyo nabibigla tayo dito sa pinagsasabi ni Marcos Jr. na papayamanin ng Pilipinas eh. Ano na naman kaya nakain ito? No? Ano na naman kaya nakain mo, Marcos? Bakit tamang trip ka na naman? Sinasabi ko sa'yo kapag wag kang magtitrip sa amin eh. May nagtitripan mo na naman kami. Yun ang hirap sa'yo. Pag nakakapulburong ka, nagtitrip ka. Walang ganyanan. Walang ganyanan, Pangulong Bongbong Marcos. Pag nakakapulburong ka, kami pinagtitripan mo. Papayamanin mo ang Pilipinas o papayamanin mo yung kapwa mo politiko? Huwag kami. Lakas mo lakas mo man trip. Papayamanin mo buong bansa, 3 years ka na nga, wala ka pang nagagawa. Paano mo papayamanin yung bansa? Huwag kami. Pagsabog, tulog. Pagloba, tulog. Pagsabog, tulog. Hindi yung nagtitripan mo na naman kami. Papayamanin mo bansa, kayo lang yung mayaman na mag-aama eh. Kayo lang pamilya yung mayaman eh. Ni establishment niya walang nadagdag sa bansa eh. Ni proyekto nga wala ka na itayo, nang angking ka pa. Di ba? Nang angkin ka pa nga nang hindi mo naman proyekto. Proyekto ng China, proyekto ng Duterte na wala namang ni pisong duling na binayaran ng Pilipinas dun sa proyekto na to, pero inangkin mo pa.
Pag ano, matulog, tulog-tulog din pag may time. Tulog-tulog din pag may time, Marcos. Huwag mo abusuhin yung sarili mo. Masyado nang pagod yung utak mo, kupos na yan. Kupos na yan, kupos na. Huwag ganun. Hindi araw-araw ka magtitrip. Lagi mo kami pinagtitripan eh. Huwag, papayamanin mo. Nung nakaraan, gusto mong pagtapos ng termino mo, may magtuloy ng nasimulan mo. Ano ba nasimulan mo? Tapos ngayon gusto mo naman payamanin ng Pilipinas. Paano mo mapapayamanin? Yung ultimo ngang pinsan mo, di mo mapakulong. Yung anak mo nga, hindi mo mabawi yung 51 billion na insertion nun. Yung asawa mo na si The Onion Queen, hindi mo nga makuha-kuha yung mga ninakaw, pati nung kapatid nun. Tapos ngayon papayamanin mo ang Pilipinas. Saan? Hindi pa siguro siya tapos. Baka papayamanin niya. Marcos Jr., mas mura na nga mas mura na nga ang droga kaysa sa bigas. Tapos ngayon papayamanin mo pa bansa? O ganoon, pag sobra na, tulog. O kaya magkulong ka sa kwarto mo. Hindi yung kami pinagdidiskitahan mo. December na December, pinagtitripan mo kami. Huwag ganyan, pangit yan, Doy. Ading, pangit yan, Ading. Huwag ganun, Bonget. Magagalit na naman natin mo yan sa'yo. Hindi porket nakakuha kayo ng 13 billion pulburon, unlimited na kayo sa pulburon, kami yung pagtitripan nyo. Huwag ganun, ha? Ang inantalakas ng trip. Papayamanin bansa. Ni proyektong ang isa, wala kang nagawa dito, papayamanin mo pa. Ano gagawin mo? Sabi mo sa amin dati, sabi nung mga vlogger mo, ano mo rito yung, ano ba yun, yung ginto? Ano ba yun, yung Datalano Gold? Asan yung Datalano Gold mo? Imbis na magdala ka ng ginto dito, putay na, binenta mo pa yung ginto dito. Imbis na dagdagan mo yung ginto sa Pilipinas, binenta mo pa yung kakaperanggot na langalang na ginto. Binenta mo pa. Diba? Tapos ngayon, last ang trip mo. Papayamanin, ulol. Maraming yumaman na mga politiko sa'yo. Sa panahon mo. Ultimong congressman na sumasahod lamang ng 250k or 300k per month, putang ina, instant billionaire na. Yun yung mga napayaman mo. Pero Pilipinas, papayamanin mo, bansa natin, papayamanin mo, ulul. Tigilan mo kami dong. Nakos ng trip no? Eto, isa na ito ang Demolition Job 2.0 kasi hindi sila nagwagi noong unang try. Totoo yan. Totoo to. Unang try nila yung impeachment, akala nila, di ba? Ang lakas pa nga ng loob ni Tamba nun kinalaban pa yung Supreme Court. Di ba? Natatandaan nyo yun? Laglag. Na-archive. So ngayon ito, may panibago na naman sila. So marami silang choices. Impeachment, ombudsman, ito yung kay Madriaga. So may tatlo silang choices. Kasi nung una isa lang dalawa lang Confidential fund, tsaka impeachment. Ngayon tatlo. Kay Madriaga, sa bagman daw di umano ni BP Sara, tapos ombudsman, tapos impeachment. Sige, try. Hindi naman kayo magwawagi. Ang masama dito, yung paring dating adik, na baka nag-a-addict pa rin naman din yan ngayon, nagtatanong lang naman ako, Father, ang masakit dito, gamit na gamit. Eto lang, may katanungan lang ako sa mga Katoliko. Seryoso po, seryoso. Naaatim nyo po na
na sa totoo lang sa lahat ng relihiyon sa bansa natin, Iglesia, KOJC, at saan, lahat ng pwera na lang dun sa pwera na lang dun sa pwera na lang dun sa relihiyon ni Abante. Hindi ba kayo na na yan katulad niyan yung mga pari ginagamit sa politics. Gamit na gamit sa politics. Kasi ako bilang bininyagan ako bilang Katoliko, nahihiya ako parang naiinsulto ako na isang pare. Sa totoo hindi lang din naman din sila isa may isang grupo sila Yung ibang mga pare ginagamit ng mga politiko para sa isang kasiraan. Medyo nakaka-insulto lang. Hindi ko lang alam kung anong action dito ng mga leader ng Katoliko, pero dapat tuldukan nyo to kasi ang pangit to. Oo, ang pangit ng imahe ng ganito na ganito, pari ka, madre ka. Tapos may kita mo nandun nagpapile ng kung ano-ano kay BP Sara. Kahit hindi po kay BP Sara Duterte, kahit sa ibang politiko. Kahit na sabihin na natin na kaalyado ng ni Marcos. Ang pangit to kasi tingnan. Oo, ang pangit, sobrang pangit tingnan. Na nakakadumi sa isang relihiyon. Sana tuldukan niyo yung ganyan. Sana hindi niyo dapat pinagpapare yung mga ganitong tao na na kayang tumangkilig sa gawain. Kasi ang politiko kasi sobrang dumi niyan. So kapag ang politics kasi sobrang dumi niyan, lalo sa mga ganitong gawain. Nakasama ka sa mag-file sa ganito ganyan na anong kinalaman mo dun? Yun yung isang katanungan Anong kinalaman mo dun? Hindi porket addict ka dati at nagbago ka na tapos naging pari ka na, may parang may katungkulan ka na mangialam sa mga ganitong gawain. Dapat pare nandun ka sa simbahan, nagbibigay ka ng mga utos ng Diyos, utos na galing sa taas na ipinapamahagi mo sa mga kababayan natin. Hindi yung nandiyan ka, haharap ka sa media, tapos sasabihin mo, dapat managot si BP Sara. Katulad na lang nung isang pare na nagbibindisyon kay Dilima, na kalbo. Natatandaan niyo yung eleksyon na nagbindisyon kay Dilima na nandun sila sa ilalim ng puno? Hindi mo alam kung maligno ba si Dilima kaya nila binibindisyonan Sana wag ganyan, no? At sana magkaroon ng leader. Yung talagang mismong leader ang mga kaparian dito sa bansang Pilipinas. Para sila yung mag-guide sa mga naliligaw na landas ng mga kapwa nila pare. Yun lamang. Nakakahiya kasi. Nakakahiya sobra. Lalo na to. Dapat maging pork free lang. Dapat maging pork free kasi sobra naman kung ang dami ng makakasuhan may mag-i-insist paring gumagawa ng kalokohan at pagkakitaan ang pondo ng publiko by Ping Lacson. Anong ibig mo sabihin dito, Senator Ping Lacson? Na magiging pork free na lang? Gusto mo bang ipaintindi sa amin na parang... isulong mo, 'di ba senador ka? Kampihan mo yung sinusulong ni Senator Robin Padilla kung hindi ako nagkakamali Correct me if I'm wrong. Wow, English. Kung hindi ako nagkakamali, suportahan mo yung isinusulong ni Senator Robin Padilla na firing squad sa mga korap. Yun. Para wala na ding makasuhan at hindi na rin tularan, firing squad. Yun dapat, ganun dapat. Hindi ko na lang alam kung saan ka ba talaga.
Minsan nalilito na rin ako dito kay Senator Ping Lacson, no? Hindi mo alam kung makano, ito. Kung tayo na, pero hayaan nyo, mga kababayan. Sa susunod, huwag nyo na iboto to. Oo, kasi tignan nyo yung mga galawan, no? Halata eh. Diba? Kung ang dami ng makakasuhan, may mag-i-insist. So, di supportan mo yung firing squad. Tapos ang kinabuhi ng mga korap na yan. Lahat matatakot yung mga yan. Ganun lang kadali. Basic lang, Senator Ping Lacson. Kung ako ng ordinaryong Pilipino, naisip ko yun, ikaw pa kaya. Senador ka, may pinag-aralan ka, may tinapos ka, di ba? Oh, so, huwag nyo kami paikot-ikutin, ha? O, eto pa. Investigasyon ng Blue Ribbon sa flood control, binabalak ng isara na ayon kay Senator Ping Lacson. Eto na nga. Biglang sarado na. Tangina, ang ganda-ganda na nung nasimulan ni Senator Rodante Marcoleta dyan. Tapos nung pinakailaman yung dalawa, ngayon sarado na. Pinagpapalanuhan nyo ng isara. Ang galing. Kakaiba. Kakaiba ka, besh. So ibig sabihin parang hindi pinapakinggan ng Senate President at ng Chairman ng Blue Ribbon Committee yung mga pasabog na inilahad ni Saldico. Tsaka siguro, eto para sa akin, isarado na rin talaga kasi una-una, ito po, para po sa kaalaman ng lahat, yung Senate hearing na yan, bawat hearing po dyan, pera ho natin. Pera ng taong bayan yung ginagastos dyan. Ngayon, kung bawat hearing, useless lang din naman kasi tuta naman kayo ni Martin Romualdez, mas okay na sigurong isara yan. Okay na siguro yun. Tama na siguro. Wala total ano naman diba? Total palagi naman ganyan So mas maganda siguro isarado na lang yan. Para hindi na rin kasi pera din ng taong bayan ginagastos diyan. Hindi rin biro ang ginagastos diyan sa kada hearing. Kung ganyan ng ganyan, mas maganda na nga talaga sigurong yan. Na isarado nyo na lang yan. Kasi wala din pinapatutunguhan Lagi nyo na lang nililihis. Kada mapupunta na sa pangalan ni Martin Romualdez, sa Palasyo, kay Marcos Jr., kay Sandro, kay Lisa, biglang mawawala na naman. So, tsaka kabisado na rin yung pagpapanggap nyong dalawa, isarado nyo na nga. Pabor na ako. Ito, walang jurisdiction ng ombudsman kay VP Sara Duterte. Wala pong jurisdiction ng ombudsman sa isang vice president dahil siya ay impeachable official. Kung gusto talaga ng ombudsman, hihintayin niya na matapos ang termino. Ang step 1 ay impeachment. Kapag na-impeach, tsaka lamang pwedeng pumasok ang kaso sa ombudsman. At ang linaw dito, at ako rin po ngayon ko lang din po ito nalaman. At salamat kay Attorney Rowena Guanzo na ganun pala yung proseso. So hindi po pala makakapagsampa ng kaso, hindi pala makakapagsampa ng kaso ang ombudsman to office or to vice president. Dahil wala siyang jurisdiction doon. So, ang mangyari, antayin niya antayin niya na ma-impeach or matapos ang termino bago siya makapagkaso. So, ganun din. So, ganun din yan siguro kay Pangulong Bongbong Marcos. So, aantayin kasi mas mauuna matapos ang termino ng vice president at ng president bago sa termino ng ombudsman. Kasi 7 years to see So, 2028, 9, 10, 11, 12, 2020, ano na ba tayo ngayon? Wala bigla 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2031. Matatapos ang termino ni Ombudsman, hindi pala 7 years. 31, 32, 33. So 33
32, year 2032, matatapos ang termino ng ombudsman. So iba na ang vice presidente at ang presidente nung time na yon. Kaya wala na talaga. No? So ganun pala yun. Wala talagang, hindi pala talaga kayang kontrolin ng ombudsman ngayon. So mag-aantay nga siya na matapos ang termino or ma-impeach si BP Sara bago niya ma-file yung kaso. At salamat kay Atty. Rowena Guanzon. Ngayon lang ito lalaman, totoo. Hindi naman tayo nagtatalital-ninuhan dito eh. Kung hindi rin dahil sa mga to, hindi rin natin malalaman yung mga ganyan. At syempre, kailangan din natin mag-research. I-research ko to kung totoo man to hindi. Diba? Okay, eto na. Oo, etong pinakamalupit, oh. Dinoble ng BICAM ang budget ng farm to market road sa 32.6 billion mula sa 16.4 ng Senado. Grabe, no? Alam kong kasing kurap ito ng flood control dahil inalok ako noon ni Congressman Gardriola ng PMR. Ang PMR budget ay ibibenta sa mga kontraktor. Ito naman yung katanungan ko kay Abante tsaka kay Barbers. Bakit si Gardriola, Gardiola hindi nyo maimbestigahan? Bakit ikaw mambibig nyo dun? Tanong lang naman lang, ani. Diba? Ito, grabe to. 32.6 billion. Biruin mo kung mapupunta lang tong perang to sa bulsa ng mga iilang politiko dyan. At kung ito mang pera na to ay mapupunta sa mga kababayan natin, napakalaking tulong po niyan. Sobrang laking tulong po niyan mga kababayan, yung 32.6 billion na yan. Ang dami ng mga proyekto ang magagawa dyan. Kaso, ang problema kung sa iilan, 2, 1, 4 lang na tao na mga congressman, mapupunta yung pera na yan. Putang ina nyo. Ngayon pa lang, putang ina nyo na. Grabe, no? Tindi, no? Hindi, sa totoo lang, ha? Etong issue na kinakaharap natin ngayon, DPWH pa lang ito. Wala pa ang DepEd, wala pa ang BIR, wala pa ang costume, lahat, wala pa. Tama ba? Kasama ba BIR dun? Wait lang, ha? Wala pa ang costume. Tanggalin natin BIR. Wala pa ang costume, wala pa ang DepEd. Lahat wala pa. DPWH, nag-iisa pa lang. Ang tindi na ng nakawan, what if pa dun sa iba? Diba? Katulad nito. Ito, hindi to sakop ng Pero parang ganun din ang nangyayaring kalakaran, ang nangyayaring nakawan, parang sa flood control lang din. Diba? So dito ito yung patunay na nasa DPWH pa lang tayo. Wala pa tayo sa ibang aspeto ng gobyerno. What if pa pag nasilip yan? At yan yung iniiwasan ng mga hinayupak ng mga anti-Duterte na kapag nakaupo ang mga Duterte, sisilipin nila lahat yan. Yan yung iniiwasan nila kasi lahat sila dyan damay-damay. Yan yung matindi dyan. Eto. DFA, wala pang impormasyon sa kinakaroonan ni Saldico. Natrabaho talaga si Saldico, ah. Pero ako, may alam ako. Alam ko kung nasaan si Saldico. Gusto niyo bang malaman? Pempera. Sabay ganun eh, no? Pempera. Alam ko kung nasaan si Saldico. Napakasimple lang. Ha? Nasa damit niya. Di ba? Nasa damit niya si Saldico. Alam ko, at least alam ko. Kailangan naman mag-boreless yan. Kailangan naman na hindi magdamit yan. Di nilamig yan dun sa ibang bansa. Nagka-pulmon yan na matay ang taong yan. Diba? So, nasa damit niya. Pero in fairness, tinatrabaho ka, Saldico. At speaking of tinatrabaho, eto na nga, no? Nag-alert, Interpol Red Notice. Oo, so panoorin natin ito. Pinasa sa ilalim na ng NBI sa Red Notice ng Interpol
si resigned Congressman Zaldico. Sa paghalughog naman ng mga operatiba sa BGC property ni Co, nakakalap sila ng mga dokumentong may kaugnayan daw sa patuloy na flood control investigation. Alam nyo ito, pakinggan nyo ito maigi. Sana pakishare na rin ng lahat ng makakapanood nito. Hindi nyo napapansin yung about sa mga dokumento na nakukuha sa bawat raid sa ari-arian ni Zaldico. Kasi dito nababahala ako eh. Sino ba namang tanga na tumakas na ng ibang bansa na mag-iiwan pa ng dokumento? 'Di ba? Sinong tanga ang gagawa nun? Sabihin niyo si Zaldico lang, hindi. Ako may kutob ako dito na etong mga nakukuhang mga dokumento, kuno, pwede nilang gawin na pang-divert sa issue na nangyayari ngayon. Kasi isipin mo, umalis ako ng bansa, dinala ko nga lahat ng lahat ng pera ko. Dahil alam ko hindi na ako babalik, dahil alam ko babaliktad na ako. Tapos ngayon nag-iwan ako ng dokumento na laban sa akin. Katarantaduhan naman nata yun. 'Di ba? Parang napakalaking katarantaduhan yung kaya mag-alerto tayo dito. Kapag may lumabas na naman na dokumento mapatungkol at sasabihin naman na nila na ito ay galing sa bypass operation or tawag natin sa raid operation sa mga properties sa mga bahay ni Zaldico. Ang nakalagay dito, Sara Duterte. Ito ganyan, may mga Duterte na naman doon. Alam na this. Kung hindi mga Duterte, baka yan na naman. Yan sila Bong Revilla na naman, Chis Escudero, Jinggoy, Villanueva. 'Di ba? Sila na naman yung yung tutumbukin dito. Para na naman malihis yung issue. Yan na naman tayo eh. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hiniling na ng National Bureau of Investigation sa Interpol na isailalim sa Red Notice si dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon fugitive from Red Notice justice, na Zaldico. Pero dati November hindi. 23 pa raw nila isinumite ang request sa Philippine Center for Transnational Crime at sa kanilang huling monitoring ay nakasalang pa ito sa evaluation ng Notices Diffusion Task Force ng Interpol. The request is being evaluated in terms of its form and substance. Okay. Mga iba na Kwento mo yan. na na-approve, may mga iba naman na medyo it takes time. Kaya kailangan namin check-in. Okay, Kapag kwento daw mo yan. naaprubahan, agad na ino-notify ng Interpol ang lahat ng member states na may umiiral na arrest warrant laban kay Ko. Okay. Personal na inanunsyo Ay, ni grabe Pangulong Bongbong Anong Marcos bitbit nun? Anong bitbit nung lokong yun? Papikit-pikit pa ang Sandigan Bayan Arrest Warrant laban sa dating mambabatas noong November 21. Bagamat hindi valid o walang effectivity o ang warrant of arrest issued by a local court before the Gulat ako, kala ko si Dang Chan yung sumulpot. jurisdictions where they can Kamukha ni Brothers Travel Alam naman po natin that the passport has been cancelled, so undocumented area na po si former Congressman Zaldico, kaya pwede pong ma-aresto naman yan by virtue of the violation of the immigration laws ng country kung saan siya matatagpuan. Hindi rin daw isinasawalang bahala ng NBI ang mga ulat na maaaring may hawak na foreign passport ang dating mambabatas. Patuloy din ang verification ng ahensya sa kinaroroonan ni Ko. Kahapon lang sinalakay ng NBI ang BGC property ni Ko kung saan 3 vault ang kanilang binuksan sa bisa ng search warrant. Doon daw ay kanilang natagpuan ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control scandal. Meron din daw mga lumutang na pangalan pero hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo. May mga lumutang na pangalan. Sa tingin nyo, iiwan ni Zaldico yan? Sa tingin nyo, iiwan ni Zaldico yan? Kasi magiging laban sa kanya yan eh. Alam nyo, bago pa umalis si Zaldico sa bansang Pilipinas, planado na to. Na nararamdaman niya na rin. Kasi eto sa sobrang tigas ng mukha ng mga yan. Kung hindi natunugan ni Zaldico na siya yung gagawing panakip butas dito sa isong to, kung hindi niya natunugan yun, hanggang ngayon nasa Pilipinas pa rin yan. Hindi yan pupunta ng ibang bansa. Hindi yan makikinig kay Martin Romualdez. Kaya nung natunugan niya na, putang ina ako yung gagawing panakip butas, lumarga na siya.
At ayaw na siyang pabalikin ni Martin Romualdez kasi nga gagawin siyang panakipbutas na nga. Sa tingin nyo, kahit ako mismo, ba't ako mag-iwan ng ebidensya na laban sa akin? Ito yung katakutan natin. Ito yung katakutan natin na yung mga kunwari na mga ebidensya na kukuha kuno at may mga pangalan dito ay puta na abangan natin sa mga susunod na serye yan. Katakataka yan. Medyo nakakaamoy ako something smells fishy dyan. Malansa. Amoy rigla. Okay, tuloy. NBI. The NBI would like to believe that the evidence we collected by virtue of the search Okay, warrant Jackie are Chan. actually very important. Si Jackie Chan ba to? Kasi Alam ko si Jackie Chan. nagmamatch po ito sa ating mga earlier na nakita. Okay. Bukod sa mga dokumento, may nasamsam ding pera mula sa property Ay, ni Ko. grabe. Ang kanilang mga nakalap ay kanila na ring i-cross-reference at ika-counter Kita mo, may pera pa daw. Isipin nyo yun ha, si Saldico mag-iwan ng pera. Kailangan ng pera ni Saldico ngayon. Dahil kung saan damakmak ang naghahanap sa kanya. So sinong tanga mag-iwan ng pera dun? check sa mga umiiral ng impormasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Okay. O, ngayon, nakukutuban na namin to. Don't worry ha, don't worry. O, dito tayo. Eto na, eto yung si attorney ni na may ilalabas doon na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin. Yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga Ano daw? sa paratang na kalokohan. Ba? Yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. O sige nga, anong motibo niyan? Anak ng teteng, ang tagal ng Vice President ni VP Sara, ngayon lang kayo lumitaw? Gago ka ba? Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganiben ng Abante. Pinaglaan ni Atty. Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga na lumutang lang siya para sa hinahandang impeachment complaint laban kay VP Sara sa darating na Pebrero. Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung impeachment. Hindi ho namin alam yan. Pero kung gagamitin nila si Ramil as witness base sa kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan na... Okay, tamo, of course. Akala ko ba hindi gagamitin? Tapos sabi mo, hindi kilala. Hindi namin kilala yung mga yan. Wala kaming nalalaman dyan. Tangin na obvious na yung pagsisinungaling mo, attorney eh. Sabagay, attorney ka nga naman. Tapos ngayon, pag pinatawag ng ombudsman, of course, pupunta kami. Tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo. Kung sa amang korte, wala ho magagawa yan kundi magtestigo base sa salaysay niya. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, may set-up dito. Wala namang dun. Alam mo, yung mga ganon, hindi nyo na dapat pinapansin yun kung talagang malinis yung konsensya nyo. Dahil natural na yan talaga yung iisipin. Biruin mo ba naman? 3 years ng Vice President si VP Sara, ngayon lang kayo lumabas. Bakit nung panahon ng kampanya hindi kayo lumabas? 'Di ba? Ano yan? Pinaupo nyo muna bago nyo ilabas yung katotohanan. Gago ka ba? Kalokohan. Kalokohan po yan. Ayon kay Atty. Palad, ang affidavit ni Madriaga na naglalahad ng kanyang nalalaman laban sa mga Duterte ay may kinalaman sa anyay pagtalikod sa kanya ng mga Duterte nang sampahan niya ng kaso si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Isa pa yan. Porket tinalikuran ng mga Duterte, ikaw, nagtanim ka ng sama ng loob. Kasi gusto mong tulungan ka ng mga Duterte laban kay Atty. Harry Roque. Sabi ko nga sa inyo, ang mga Duterte kapag ikaw ay gumawa ng katarantaduhan, kahit kaibigan ka pa nila, wala na silang pakialam sa'yo. Lumabag ka sa batas, panagutan mo yan. Kahit kaibigan pa kita, wala na kaming pakialam sa'yo. Ganoon ng mga Duterte. Lumabag ka sa batas eh. Alam nga naman na ipagtanggol ka nila. Nasa bukabularyo nila, walang kaibigan ka maghahanak sa kanila. Basta lumabag ka sa batas. So ayun yung hinanakit mo. Kaya ngayon nagsasalita ka sa mga Duterte kasi hindi ka kinampihan. Napakababaw nun.
Di ba? Napakababaw na dahilan nun. At saka hindi na rin bago sa amin yan. Kasi parang Laila de Lima, Kerwin Espinosa lang ang ganap nito ngayon. Oo. Gano'n na gano'n. Tino, bukas sa makalawa, nakalaya na rin to. Bukas sa makalawa, laya na to. O magugulat na lang tayo, baka laya na nga talaga to. Gagamitin lang, katulad nung kay Kerwin, ganun na ganun. Balikan niyo yung kwento kay Kerwin Espinosa. Yung inamin niyang drug lord siya. Balikan niyo yung ginawa, yung pagpapalaya kay De Lima. O anong ginawa, di ba? Inupo agad si Kerwin Espinosa, pati si De Lima. Laban sa mga Duterte. Umiyak-iyak pa sila dun. O ganun na ganun din ang mangyayari dito. Ang sabi po niya is that gawa-gawa lang yung kidnapping case na yan. Na torture yung pinsan niya. O tingnan mo ngayon, pagdating sa inyo, gawa-gawa lang yung kaso nyo. Pero pagdating kay VP Sara, totoo na agad. Nawit siya. Tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping. Nasampahan siya ng kaso. Sabi ni Atty. Palad, may sinumpaang salaysay sila ni Rosendo Madriaga kaugnay ng umano'y pag-torture sa kanya noon para idawit lang si Ramil. Hindi anya may pagkakaila na malapit sa mga Duterte si Madriaga dahil may mga hawak silang resibo para dito. Oh. Marami ko kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila, one-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin. So valid evidence na ba yun, attorney? Sa totoo nga lang, tignan nyo dyan sa YouTube channel ko. Katabi ko pa si VP Sara. Katabi pa namin yung mga banateros. Ilang beses namin yung nakakausap. So ibig sabihin yun, valid reason na ba yun? Na dapat na ba kami paniwalaan dahil may mga picture kami ni VP Sara? Tartarantaduhan yan. Ito kahapon lang na according doon sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, nakareceive siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni VP Sara. O ano naman, kung ano, ako rin may mga inaanak din ako na anak ng mga politiko. May mga kumparan din akong politiko. Kakambal ko pa si Baste. Charot. Nanonood siguro si ano. Ayan kapal ng mukha mo, Jay. Ano naman? Kung inaanak ni Bibi Sara, anak ni Ramil, ano naman? So mabigat. Kung i-deny niya, dapat yung denial manggaling kay VP Sara. Miyerkules nung nakaraang linggo, nang bigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat si VP Ulitin nga natin, inaanak. Sino inaanak? One-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na Ito, Madriaga ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni VP Sara Duterte. Bali inaanak daw ni Madriaga ang panganay na anak ni VP Sara. So pati yung panganay na anak pala dinamay pa. Pati yung anak na ni VP Sara dinadamay na dito. according doon sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, nakareceive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni VP Sara. So mabigat. Kung i-deny niya, dapat yung denial manggaling kay VP Sara. Okay? Antay natin yung ano dito, salita ni VP Sara. Pero para sa akin, kagaya ng sinabi ko, hindi to bago sa issue ni Kerwin Espinosa at ni Laila de Lima na ginagamit. At yung iba pa, marami pa dyan. Diba lahat naman ng whistleblower na ginagamit nila laban sa mga Duterte ay galing, diba? Galing sa kulungan. Mga taong may mga kaso. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng may kaso talagang kriminal na ho, ha. Disclaimer po tayo, hindi ho ganon. Ang punto ko dito, lahat ng ginagawang witness laban sa mga Duterte ay galing sa kulungan at may mga kaso. So eto ay hindi na bago. Sa madaling salita, pagtatawanan lang to ng publiko. At ngayon nga, natatawa na ako . So inaanak daw ni Madriaga ang anak ni VP Sara. So antayin natin yung kasagutan dyan kay Vice President Sara Duterte.
So yan mga Banateros, mga kabiyaya, yan at yun nga po pala no, mapapanood nyo po ang Banateros Brothers sa Vox Populi, ang Boses ng Bayan. May YouTube channel po yan, may Facebook page din po. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na i-like and share ang bidyong ito para mapanood pa po ng iba pa natin mga kababayan, lalo na yung mga hero abroad, saan man panig ng bansa. At ang syempre yung mga OFW natin diyan, hero abroad, mga senior citizen, mega love shoutout sa inyo ho lahat. At wag nyo at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Banateros Brothers. Yan sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ and Sir Jack. At syempre ang SMNI DCAR 1026 at ang iba't iba pang mga social media platform ng SMNI. Dahil yan lang po ang naghahatid ng totoong balita sa bansang Pilipinas. Siyempre, sa pagmamahal na rin sa pamilyang Duterte. At kay Pastor Apollo Kibuloy, yan. Soon, sana ang wish ko sa darating na 2026, year 2026 ay makabalik na si Pangulong Duterte at nalalapit na rin yung birthday ko. Siyempre, sasabay ko na yung wishes, no? Ang wish ko na rin sa birthday ko ay makauwi na si Pangulong Duterte at makalaya na si Pastor Apollo Kibuloy para happy na ang lahat. Yan. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng order.